Alam mo ba kung anong pakiramdam na tingnan ng lahat na parang isa kang basag na salamin? Lumapit siya. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Hanggang sa nasa harapan ko na siya. Hindi siya natatakot sa galit ko. Hindi, mahina niyang sagot. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng mawala ng paa. Huminga siya ng malalim. Pero alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Alam ko ang pakiramdam na maging mag-isa. At alam ko kung anong pakiramdam na tingnan ng iba na para bang hindi ka sapat. Tumagos ang mga salita niya. Parang binuksan niya ang isang pinto sa kaluluwa ko na matagal ko nang isinara at nilagyan ng kandado. Ang galit ko ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang pagkalitong nakakapanghina. Paano niya nalaman? Hindi na ako nakasagot. Tinalikuran ko siya at iginulong ang aking wheelchair papunta sa bintana, tinitingnan ang hardin sa labas na hindi ko naman talaga nakikita. Narinig ko ang kanyang mga yabag palayo, ang pagsara ng pinto, at muli naiwan akong mag-isa sa katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang boses niya, umuulit-ulit sa isip ko. Naiintindihan lang kita. Lumipas ang mga sumunod na araw sa isang tensyonadong rutina. Magluluto siya. Ihahain niya ang pagkain sa akin. Hindi ako iimik. Kakainin ko ito na walang reklamo, pero hindi ko rin siya pasasalamatan. Pipilitin niya akong inumin ang gamot ko. Susunod ako, pero padabog. Ang bahay ay naging isang silent battlefield. Isang hapon, kailangan kong maligo. Ito ang pinakaayaw kong parte ng araw. Ang banyo, na dati isang pribadong lugar, ay naging isang lugar ng kapahamakan. Madulas. Mahirap kumilos. At kailangan kong tanggalin ang aking prosthetic leg, ang literal at simbolikong pag-amin sa aking kapansanan. Karaniwan, tinatawagan ko si Dad para tulungan ako, o ang dati kong nurse. Pero ngayon, si Brianna ang nandito. At mas gugustuhin ko pang hindi maligo kaysa humingi ng tulong sa kanya. Sinubukan kong mag-isa. Nag-transfer ako mula sa wheelchair papunta sa shower chair. Maayos naman sa simula. Pero nang patayo na ako para abutin ang sabon, nawalan ako ng balanse. Ang isa kong paa ay dumula sa basang sahig. Napahawak ako sa grab bar, pero hindi sapat. Ang katawan ko ay nagsimulang bumagsak patagilid. Napapikit ako, hinihintay ang sakit ng pagbagsak. Pero hindi iyon dumating. Sa halip, naramdaman ko ang dalawang braso na pumulupot sa aking katawan. Dalawang payat pero matatag na braso na sumalo sa akin bago pa ako tumama sa sahig. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang mukha ni Brianna ang nakita ko, ilang pulgada lang ang layo sa akin. Basang-basa na rin siya dahil sa shower. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang hininga, mainit sa aking balat. Irvin, okay ka lang? Tanong niya, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ako makapagsalita. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng kanyang katawan na nakadikit sa akin, ang bigat ng kanyang mga kamay na nakahawak sa aking baywang. Ang amoy niya, amoy ng sabon at ng banayad na shampoo, ay biglang pumuno sa aking mga sentido. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Ang oras ay parang tumigil. Ang tunog ng tumutulong tubig mula sa shower ang tanging maririnig. Sa mga mata niya, wala akong nakitang awa. Ang nakita ko ay purong pag-aalala para sa akin. Hindi para sa pasyente, kundi para sa tao. At ang puso kong akala ko'y matagal nang tumigil sa pagtibok para sa kahit sino, ay biglang kumabog. Mabilis. Malakas. Isang ritmong halos nakalimutan ko na. Salamat, iyon lang ang nagawa kong sabihin, isang pabulong na salita na kinain ng ingay ng tubig. Dahan-dahan niya akong tinulungang makaupo pabalik sa shower chair. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa aking mga balikat ng ilang sandali, na para bang sinisigurado niyang hindi na ako muling babagsak. Sa susunod, sabi niya, ang boses niya ay mahina pa rin. Tumawag ka. Hindi mo kailangang gawin to ng mag-isa. Hindi na ako sumagot. Umatras siya at kumuha ng tuwalya, iniabot sa akin. Pagkatapos, lumabas siya ng banyo, isinara ang pinto ng marahan, at iniwan akong mag-isa sa aking pagkalito at sa hindi maipaliwanag na pagtibok ng aking puso. Habang pinupunasan ko ang aking sarili, napatingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi isang sirang lalaki. Ang nakita ko ay isang taong sinalo.
At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Ang insidente sa banyo ay nag-iwan ng isang bagay na hindi nakikita sa pagitan namin ni Irvin, isang hindi sinasadyang pag-amin na kailangan namin ang isa't isa, sa paraang hindi namin gustong aminin. Hindi na siya kasing sungit ng dati. Tumigil na siya sa pagtatapon ng pagkain, at paminsan-minsan, kapag naghahain ako, may pabulong na isalamat di akong naririnig. Maliliit na bagay, pero sa mundong binuo namin sa loob ng mansyon, ang mga iyon ay parang malalaking lindol. Ngunit sa likod ng unti-unting paglambot ng kanyang panlabas na anyo, mayroon pa ring isang pader na hindi ko mapasok. May mga gabi, kapag dumadaan ako sa tapat ng kanyang kwarto, naririnig ko ang mahinang tunog ng zi, pero alam kong hindi siya nanonood. Nandoon lang siya, sa dilim, tahimik na nakikipaglaban sa mga demonyong siya lang ang nakakakita. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga halaman sa hardin, narinig ko ang pagdating ng sasakyan. Bumaba mula rito si Iggy Almazan, kasama ang isang lalaking pamilyar sa akin, si Iggy Reyes, ang doktor ni Irvin sa ospital. Nag-uusap sila habang papasok ng bahay, at ang kanilang mga boses ay seryoso. Eric, kailangan nating pag-usapan ang dosage ng kanyang antidepressants, sabi ni Iggy Reyes. Napapansin kong hindi pa rin gaanong umuunlad ang kanyang kondisyon. Napatigil ako sa pagdidilig, nagtago sa likod ng isang malaking paso. Antidepressants. Depression. Ang alam ko lang ay tungkol sa aksidente sa kanyang paa. Hindi ko alam na may mas malalim pa pala. Alam ko, Dosi, sagot ni Iggy Almazan, ang boses niya ay puno ng pagod at pagsisisi. Hindi ko na alam ang gagawin. Simula nang iwan siya ni Janela, at pagkatapos ay maaksidente, parang nawalan na siya ng ganang mabuhay. He blames himself for everything. Pero ang totoo, ako ang may kasalanan. Ako ang may pinakamalaking kasalanan. Janela. Ang pangalang iyon ay parang isang matunog na kampana sa aking isipan. Siya ang babaeng ipinalit sa akin ni Irvin noon. Ang babaeng exciting kiat na babagay sa kanya. Pumasok sila sa loob at sinundan ko sila, maingat na hindi gumagawa ng ingay. Sumilip ako mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Sinubukan ko ng lahat, Dosi, patuloy ni Iggy Almazan. Pero ang sugat niya, hindi lang sa paa. Nasa puso. Nasa isip. At ang pinakamasakit, ang pinanggagalingan ng lahat ng ito ay isang babae mula sa nakaraan niya. Isang babaeng bigla na lang niyang itinaboy. Si Brianna. Napatakip ako sa aking bibig. Ako. Paanong naging ako ang dahilan? Lagi niyang sinasabi sa akin, pag-amin ni Iggy Almazan, habang naupo ng mabigat sa isang silya, na noong high school, may isang babae siyang totoong minahal. Simple lang daw. Pero dahil sa pride, dahil sa takot na pagtawanan ng mga kaibigan, pinalayo niya. Sinaktan niya. Pagkatapos niyon, hindi na raw siya naging tunay na masaya. Si Janela, ang lahat ng sumunod ay panakip-butas lang. At nang iwan din siya ni Janela, doon na nagsimulang bumagsak ang lahat. Para bang karmato sa ginawa niya noon. Ang mga salita ni Iggy Almazan ay parang mga martilyong pumupukpok sa dibdib ko. Bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na hindi ko alam na umiiral. Ang galit na inipon ko sa loob ng 10 taon ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang pag-alis niya sa akin noon hindi pala dahil sa hindi ako sapat. Kundi dahil sa takot siya. Dahil sa pride. Ang lalaking kinamuhian ko sa loob ng isang dekada ay hindi pala isang halimaw. Isa lang siyang duwag. Hindi ko na kinayang makinig pa. Dahan-dahan akong umatras at tumakbo pabalik sa aking kwarto. Isinara ko ang pinto at sumandal dito, ang puso ko'y tumitibok ng sobrang bilis. Ang lahat ng aking paniniwala ay gumuho. Ang kwento na binuo ko sa aking isipan, na ako ang biktima at siya ang kontrabida, ay biglang nagkaroon ng bagong kabanata. Isang kabanata kung saan pareho pala kaming talunan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang mga narinig ko ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Ang depresyon ni Irvin, ang pangalang Janela, at ang katotohanang ako ang multo sa kanyang nakaraan. Napagdesisyonan kong umakyat. Dahan-dahan para hindi makalikha ng ingay. Nang nasa tapat na ako ng kanyang pinto, narinig ko siyang nagsasalita. Hindi sa telepono. Para siyang nakikipag-usap sa hangin.
Akala ko ako ang malakas noon pero ako pala ang duwag, sabi niya sa dilim, ang boses niya ay basag at puno ng sakit. Isang salita lang sana. Isang sorry lang. Pero hindi ko nagawa. Hinayaan kitang umalis, hinayaan kong isipin mong wala kang halaga. Look at me now. Ito ang parusa ko. Ang mabuhay sa isang mundong ako mismo ang sumira. Narinig ko ang isang mahinang kalabog na parang may ibinato siya. Pagkatapos katahimikan. Ang puso ko ay nadurog. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot. Ang lalaking nasa loob ng kwartong iyon ay hindi ang mayabang na Ervin na kilala ko. Isa siyang lalaking biktima ng sarili niyang mga pagkakamali. Bumalik ako sa aking kwarto, at sa ilalim ng aking kama, hinanap ko ang isang maliit na kahon na 10 taon ko nang hindi binubuksan. Ang kahon ng mga alaala na sinubukan kong kalimutan. Sa loob nito, sa ilalim ng mga luma at kupas na liham, nandoon ito. Isang simpleng singsing na gawa sa silver. May maliit itong ukit ng araw sa gitna. Bigay niya sa akin noong 3 buwan namin. Para kang araw, Brianna, sabi niya noon habang isinusuot ito sa daliri ko. Kahit anong dilim ng paligid, binibigyan mo ako ng liwanag. Nang maghiwalay kami, tinanggal ko ito at itinapon sa ilalim ng puno ng mangga kung saan niya ako iniwan. Pero kinagabihan, hindi ako nakatiis. Binalikan ko ito. Kinuha ko sa putikan at itinago. Isang paalala, hindi ng pag-ibig, kundi ng sakit. Ngayon, habang hawak ko ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito isang simbolo ng sakit. Isa na itong simbolo ng isang nakaraang hindi pala tapos. Isang simbolo ng pagsisisi, hindi lang niya, kundi pati na rin ako. Pagsisisi na hinayaan kong kainin ako ng galit sa loob ng maraming taon. Naiyak ako. Tahimik na mga luhang dumaloy sa aking pisngi. Umiyak ako para sa high school girl na nawala ng tiwala sa sarili. Umiyak ako para sa lalaking nawala sa kadiliman dahil sa kanyang pride. At umiyak ako para sa aming dalawa na pinaglaruan ng tadhana sa isang napakasakit na paraan. Nang tumahan ako, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyong hindi ko alam kung tama o mali, pero ito ang sinisigaw ng puso ko. Dala ang singsing, muli akong umakyat. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Tulog na siya sa kanyang wheelchair, ang ulo niya ay nakasandal sa gilid. Ang mukha niya, na laging puno ng tensyon, ay payapa sa pagtulog. Mukha siyang bata. Mukha siyang nasasaktan. Lumapit ako, maingat na hindi makagawa ng ingay. Sa maliit na mesa sa tabi niya, may isang maliit na picture frame na nakatayo. Isang lumang litrato namin noong high school, nakangiti, walang kamalay-malay sa sakit na darating. Kinuha ko ang singsing. Hinanap ko ang isang lugar kung saan niya ito makikita paggising niya. Ibinuka ko ang isa sa mga libro sa kanyang mesa at maingat na isinabit ang singsing sa isang pulang ribbon na nagsisilbing bookmark. Isang maliit na sinag ng araw sa gitna ng madilim na pahina. Bago ako umalis, hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan kong inayos ang kumot na nahulog mula sa kanya at ikinumot ito sa kanya. Ang mga daliri ko ay bahagyang dumampi sa kanyang balikat. Mainit. Tutu. Umalis ako sa kanyang kwarto, iniwan ang isang piraso ng nakaraan sa pag-asang maaari itong maging susi para sa aming hinaharap. Habang nagsasara ang pinto, alam kong may nagbago na. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa akin. Nagising ako sa isang pamilyar na bigat sa aking dibdib. Gabi na naman. O umaga na ba? Sa loob ng kwartong ito, ang oras ay walang kahulugan. Pare-pareho lang ang dilim. Pare-pareho lang ang bigat. Iginilid ko ang kumot na nakabalot sa akin. Teka. Hindi ako nagkumot bago ako nakatulog. Ang huli kong naaalala ay ang pagbato ko ng isang libro sa pader at ang pag-idlip sa aking wheelchair. Napatingin ako sa paligid. May kakaiba. May nagbago. Binuksan ko ang lampshade at ang malambot na ilaw nito ay tumama sa librong nakabukas sa aking mesa. Isang pulang ribbon. At nakasabit dito. Hindi. Hindi maaari. Nanginginig kong inabot ito. Isang simpleng singsing na silver. May ukit ng araw sa gitna. Ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Ang singsing na akala ko ay tuluyan ng nilamon ng lupa sa ilalim ng puno ng mangga. Paano?
Ang lahat ng hangin sa kwarto ay parang nawala. Hinawakan ko ang singsing, ang malamig na metal nito ay nagbigay ng init sa aking palad. Parang hinawakan ko ang isang piraso ng nakaraan, isang multo na bumalik para singilin ako. Siya. Si Brianna. Siya lang ang posibleng naglagay nito rito. Pero bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya, noon at ngayon, bakit niya ibabalik ito? Ano ang ibig sabihin nito? Pagpapatawad? O isang masakit na paalala ng aking pinakamalaking pagkakamali? Ang mga tanong ay bumaha sa aking isipan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bigat sa aking dibdib ay hindi dahil sa depression. Ito ay dahil sa isang emosyong mas matindi pa, pag-asa. Isang maliit, delikadong pag-asa na baka hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, ang hangin sa pagitan namin ni Brianna ay nagbago. Ang dating tensyonadong katahimikan ay napalitan ng isang nag-aalangang espasyo. Kapag naghahain siya ng pagkain, hindi na lang sa pagkain ako nakatingin, kundi sa kanya. Pinagmamasdan ko ang bawat kilos niya, naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. Pero wala siyang sinasabi tungkol sa singsing. Kumikilos siya na parang walang nangyari. Ang pagbabago ay hindi lang sa akin. Napansin kong mas madalas na siyang umiti, lalo na kapag kausap niya sa telepono ang kapatid niya. Ang mga simpleng ngiting iyon ay parang sikat ng araw na sumisilip sa madilim kong bintana. At sa bawat ngiti niya, may kung anong kumikirot sa puso ko, isang halo ng saya at inggit. Saya dahil nakikita ko siyang masaya. Inggit dahil hindi ako ang dahilan. Unti-unti ang mga pader na itinayo ko ay nagsimulang gumuho. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga libro sa aking estante, tinanong ko siya. Bakit mo binalik? Tanong ko, ang boses ko'y halos pabulong. Hawak ko ang singsing sa aking kamay. Huminto siya sa kanyang ginagawa, nakatalikod pa rin sa akin. Dahil hindi na dyan ang lugar niya, sagot niya. Hindi na sa ilalim ng puno. Hindi na sa kahon ng mga lumang alaala. Saan ang lugar niya? Humarap siya at ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi ko alam. Siguro sa isang lugar kung saan hindi na siya simbolo ng sakit. Pagkatapos noon, wala na kaming pinag-usapan tungkol doon. Pero sapat na iyon. Ang mga salita niyang iyon ay isang paanyaya, isang pagkakataon para baguhin ang kahulugan ng nakaraan. Ang digmaan sa pagitan namin ay naging isang mahirap na tigil putukan. Ang mga dati kong patutsada ay napalitan ng mga tanong. Kumain ka na ba? Okay lang ba ang paa mo? Mga simpleng tanong na may daladalang bigat ng mga bagay na hindi namin masabi. At sumasagot siya. Okay lang. Mamaya na. Mga simpleng sagot na may pahiwatig ng pagtanggap. Hindi ko na siya kayang itulak palayo. Sa katunayan, hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa umaga. Ang amoy ng niluluto niyang kape. Ang paraan ng pagtawa niya kapag may nakakatawa siyang nababasa. Siya ang naging araw sa madilim kong mundo, tulad ng sinabi ko sa kanya noon. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Blackout. Isang malakas na kulog ang yumanig sa bahay, at kasabay nito, isang mahinang sigaw ang narinig ko mula sa ibaba. Brianna, tawag ko. Walang sagot. Ang kadiliman ay biglang naging nakakatakot. Binuhat ako ng adrenaline. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para makalipat mula sa kama papunta sa aking wheelchair. Hindi ko na ininda ang sakit o hirap. Ang tanging nasa isip ko ay siya. Iginulong ko ang aking upuan palabas ng kwarto, gamit ang cellphone ko bilang flashlight. Brianna! Dito ako, isang boses mula sa hagdanan. Nakita ko ang isang munting liwanag na papalapit. Siya, hawak ang isang kandilang nanginginig. Ang liwanag ng apoy ay naglaro sa kanyang mukha, nagbibigay dito ng isang malambot at malaanghel na anyo. Okay ka lang, tanong naming halos sabay. Napangiti kami pareho. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Ang una sa loob ng 10 taon. Natakot ako sa kulog, pag-amin niya, bahagyang nahihiya. Bumalik lahat ng alaala noong bata ako, noong binabagyo kami. Umupo siya sa isang baitang ng hagdan, at iginulong ko ang aking wheelchair palapit sa kanya. Sa dilim, sa liwanag lang ng kandila, parang nawala lahat ng harang sa pagitan namin.
Walang mayaman, walang mahirap. Walang amo, walang katulong. Walang buo, walang kulang. Dalawang tao lang na naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Masaya ka pa ba, Ervin? Tanong niya bigla, ang boses niya ay seryoso. Ang tanong na iyon. Ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Tumingin ako sa apoy ng kandila. Hindi ko alam pag-amin ko. Matagal na mula noong huli kong inisip ang salitang masaya. Huminga ako ng malalim. Pero mas gusto ko pag andito ka. Ang mga salitang iyon ay lumabas na lang. Hindi plinano. Galing sa isang lugar sa puso kong akala ko'y patay na. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na mas maliwanag pa sa kandila. Pag-asa. Pag-unawa. At marahil isang kislap ng dating pagtingin. Akmang may sasabihin pa sana ako, isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Sorry. Patawarin mo ako. Pero bago pa man lumabas ang mga salita sa bibig ko, isang malakas na tunog ang pumutol sa sandali. Ang ugong ng generator. At kasabay nito ang pagbabalik ng mga ilaw. Ang mahika ng dilim ay nawala at kami bumalik sa malupit na liwanag ng realidad. Kasabay ng pagbabalik ng ilaw, bumukas ang pinto sa ibaba. Pumasok si Dad, basang-basa ng ulan. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae. Isang babaeng nakapayong, nakasuot ng mamahaling damit, at may mukhang hindi ko kailanman malilimutan. Ervin, mahal, sabi ng babae, ang boses niya ay matamis pero puno ng lason. I'm back. Si Janela. Tumakbo siya palapit sa akin. Bago pa ako makagalaw o makapagsalita, yumakap siya sa akin ng mahigpit, ang kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa hangin. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa lig ko, hinalikan ako sa pisngi, lahat sa harap ni Brianna. Nakatayo lang si Brianna sa hagdanan, hawak pa rin ang kandila na ngayon ay parang wala ng silbi. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay biglang namatay, napalitan ng pagkalito, ng sakit. Ang ngiti na namumuo sana sa aming mga labi ay naglaho. Humiwalay si Janela sa pagkakayakap at tumingin sa akin, pagkatapos ay kay Brianna, na para bang isa lang itong kasangkapan sa bahay. Sino siya? Tanong ni Janela, may bahid ng pagtataas ng kilay. Pero hindi niya hinintay ang sagot ko. Muli siyang bumaling sa akin, hinawakan ang aking mukha. Mahal, I missed you so much. Nagkamali ako. Please, patawarin mo na ako. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Nagbago na ako, sabi niya, sapat na para marinig naming tatlo. Pwede ba tayong magsimula ulit? Ang tanong ni Janela ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Pwede ba tayong magsimula ulit? Ang mga salitang iyon ay hindi para sa akin pero ako ang tinamaan. Bawat letra ay parang bubog na tumusok sa puso kong nagsisimula palang maghilom. Nakatayo lang ako sa hagdanan, hawak ang kandila na ngayon ay patay na. Ang init ng apoy ay napalitan ng lamig na gumapang sa buo kong katawan. Pinanood ko silang dalawa, si Janela, nakayakap kay Ervin na parang wala ng bukas, at si Ervin, na nakaupo lang, hindi makagalaw, ang mukha ay isang blankong kanvas ng pagkagulat at pagkalito. Ang sandali namin sa dilim, ang muntik ng pag-amin, ang ngiting ibinahagi namin, lahat ay parang isang panaginip na biglang binulabog ng isang malupit na katotohanan. Si Janela ang totoo. Ako lang ang kasama. Ang tagapag-alaga. Janela, anong ginagawa mo dito? Sa wakas, nagsalita si Ervin, ang boses niya ay mahina. Pilit niyang inalis ang mga braso ni Janela sa kanyang lid. Bumalik ako para sa'yo, mahal, sagot ni Janela, ang boses ay malambing. Narinig ko ang nangyari. I'm so sorry. Dapat, nandito ako sa tabi mo. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa loob ng mansyon ay naging mabigat at siksik. Tumingin sa akin si Ervin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang desperadong pakiusap. Huwag kang umalis. Pero anong karapatan kong manatili? Dahan-dahan akong tumalikod. Ibinaba ko ang kandila sa isang maliit na mesa at nagsimulang maglakad pabalik sa aking kwarto. Hindi ko na kailangang marinig ang susunod na mangyayari. Alam ko na. Ang nakaraan ay laging mas malakas. Brianna, wait, narinig kong tawag ni Ervin. Pero hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna.
Kinabukasan, ang almusal ay puno ng tensyon. Si Janela, na doon na pala natulog sa guest room, ay umupo sa hapagkainan na para bang siya ang reyna ng bahay. Siya ang nagtimpla ng kape para kay Irvin. Siya ang naglagay ng pagkain sa plato nito. At ako, nakatayo lang sa gilid ng kusina, isang estranghero sa sarili kong trabaho. Irvin, kumusta ka na ba talaga? Tanong ni Janela, hinahawakan ang kamay ni Irvin. Dadating ang physical therapist mo mamaya, di ba? Babantayan kita. Si Irvin ay hindi sumasagot. Ang tingin niya ay nasa akin pero iniiwasan ko ito. Ayokong makita ang awa sa kanyang mga mata. O mas masahol pa ang pag-aalinlangan. Nang araw na iyon, nagdesisyon ako. Kinagabihan, habang nasa kwarto si Irvin kasama si Janela na nagbabasa ng libro para sa kanya, tahimik kong inimpeke ang aking mga gamit. Kinuha ko ang isang piraso ng papel at nagsimulang magsulat. Ang kamay ko ay nanginginig. Irvin. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang manatili dito at panoorin kang pumili sa pagitan namin. Hindi ko kayang maging second choice. Siguro nga, karma ito. Para sa ating dalawa. 10 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagtulak sa akin palayo. Ngayon, ako naman ang aalis. Hindi dahil galit ako. Aalis ako dahil kailangan kong protektahan ang sarili ko. Ang puso kong minsan mo nang binasag, hindi ko nahahayaang muling mabasag dahil sa'yo. Hindi kita kayang mahalin habang may tanong ako sa aking isipan. At ang tanong na iyon, ayokong malaman ang sagot. Salamat sa lahat. Alagaan mo ang sarili mo. Brianna. Inilapag ko ang sulat sa ibabaw ng kanyang kama, sa tabi ng unan kung saan alam kong makikita niya. Pagkatapos, dahan-dahan akong lumabas ng bahay, dala ang maliit kong bag at ang bigat ng isang pusong sumusuko. Habang naglalakad ako papalayo sa malaking gate ng mansyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang luhang dumaloy sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng paglaya. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Nanay at ni Junior. Ang amoy ng aming maliit na bahay, amoy ng sinaing at ng lumang kahoy, ay parang gamot sa aking pagod na kaluluwa. Ate, bakit ka umuwi? Akala ko ba doon ka na magtatrabaho? Tanong ni Junior, ang mukha niya ay puno ng pagtataka. Umiti lang ako. Nag-day off ako, bunso. Miss ko na kayo, Sehi. Pagsisinungaling. Ang una sa marami pang kasinungalingan na kailangan kong sabihin. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ulit ng trabaho. Nagtanong-tanong sa mga karinderya, sa mga tindahan. Pero mahirap. At ang perang naipon ko mula sa mga almazan ay unti-unti nang naubos. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod bahay, narinig ko ang sigaw ni Nanay. Brianna! Si Junior! Si Junior, anak! Tumatakbo akong pumasok sa bahay. Nakita ko ang kapatid ko, nakahando sa isa sahig, namumutla at nahihirapang huminga. Ang kanyang hika, na matagal nang hindi umaatake ng malubha, ay biglang bumalik. Diyos ko! Dalhin natin siya sa ospital, sigaw ko, natataranta. Binuhat ko siya. Si Nanay ay humahagulgol. Tumatakbo ako palabas ng bahay, sumisigaw ng tulong, naghahanap ng tricycle. Pero sa ganoong oras, bihira ang dumadaan. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom sa aking dibdib. Si Junior, sa aking mga braso, ay unti-unting nanghihina. Tulong! Parang awa niyo na, sigaw ko, ang boses ko'y basag na sa pag-iyak. At sa gitna ng aking desperasyon, isang pamilyar na tunog ang narinig ko. Ang tunog ng isang tricycle na humaharurot. Huminto ito sa tapat namin. Ang driver. Irvin. Bumaba siya mula sa tricycle, inaalalayan ng driver. Ang isang paa niya ay hirap na hirap, pero ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Nakita niya si Junior sa aking mga bisig. Sakay na, sigaw niya, hindi na nagpaliwanag kung paano niya kami nahanap. Mabilis kaming isinakay ng driver. Habang bumibiyahe kami papuntang ospital, hawak ni Irvin ang kamay ni Junior. Laban lang, bata. Nandito na si Kuya, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Sa emergency room, ang lahat ay naganap ng mabilis. Inasikaso agad ng mga nurse si Junior. Naiwan kami ni Irvin sa labas, sa waiting area.
Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng aming mga puso at ang aming mabibigat na paghinga. Paano mo nalaman, tanong ko, hindi makatingin sa kanya. Nang mabasa ko ang sulat mo, umalis ako. Nagtanong-tanong ako sa barangay nyo, sagot niya. Nakita ako ng tricycle driver na ito. Sinabi kong hahanapin kita. Sakto, papunta na siya rito nang makita kayo. Si Janela ri. Wala na siya, putol niya sa akin. Pinaalis ko na siya noong gabing umalis ka. Brianna, ako ang pumili. At ikaw ang pinili ko. Noon pa man. Tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital, nakita ko ang pagod sa kanyang mukha. Ang hirap na dinanas niya para lang makarating dito. Ang sakit sa kanyang paa na tiniis niya para sa amin. Napagtanto ko sa sandaling iyon, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga salita o pangako. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nauna o kung sino ang bumalik. Ang pag-ibig ay nasusukat sa gawa. Sa sakripisyo. Sa pagiging nandyan sa mga panahong pinakakailangan ka. Lumabas ang doktor. Okay na po ang bata. Kailangan lang niyang ma-admit para maobserbahan. Nakahinga ako ng maluwag. Pero kasunod nito ang isa pang problema. Ang bayarin. Akmang magsasalita ako, pero inunahan ako ni Irvin. Kinausap niya ang nurse sa counter, inilabas ang kanyang card, at inasikaso ang lahat. Pagkatapos, bumalik siya sa tabi ko. Umupo siya, napabuntong hininga sa pagod. Nakapikit ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang lahat ng tapang at lakas na ipinakita niya kanina ay nawala, napalitan ng isang pagiging vulnerable. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan, inabot ko ang kanyang kamay. Ang kamay na minsang nagtulak sa akin palayo. Ang kamay na minsan kong kinamuhian. Ang kamay na sumagip sa buhay ng kapatid ko. Naramdaman niya ang aking paghawak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Pagkatapos, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa aking kamay. Walang salitang namutawi. Ngunit sa pagkakahawak na iyon ng aming mga kamay, sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, naintindihan na namin ang lahat. Ang paggaling ni Junior ay naging simula rin ng aming paggaling. Pagkalabas niya ng ospital, hindi na bumalik si Brianna sa mansyon bilang tagapag-alaga ko. Sa halip, ako ang laging bumibisita sa kanila sa Girgis. Dalit Norte. Ang itim na sedan ay naging pamilyar na tanawin na sa kanilang iskinita. Ang mga kapitbahay na dati usisero ay naging mga kaibigan na bumabati sa akin. Natutunan kong kumain ng isaw at Betamax mula sa nagtitinda sa kanto. Nakipaglaro ako ng text kay Junior sa kanilang munting bakuran. At sa bawat paglubog ng araw, umuuwi ako na may dalang ngiti sa labi at kapayapaan sa puso, mga bagay na akala ko'y hinding-hindi ko na muling mararamdaman. Si Dad sa simula ay nag-alala. Anak, sigurado ka ba dyan? Baka napipilitan ka lang. Umiti lang ako sa kanya. Dad, sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging sigurado. Nakita niya ang katotohanan sa aking mga mata. Isang araw, dumating siya sa bahay nila Brianna, hindi para sunduin ako, kundi para magdala ng isang truck ng groceries. Humarap siya kay Aling Martha, ang nanay ni Brianna, at buong kababaang loob na humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang aking ama, ang makapangyarihang si Eric Almazan, na yumuko sa harap ng iba. At sa sandaling iyon, mas lalo ko siyang nirespeto. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa akin. Sa tulong ni Brianna, nagsimula akong mag-physical therapy ng seryoso. Ang bawat masakit na ehersisyo, ang bawat nakakapagod na hakbang, ay tiniis ko dahil sa kanya. Siya ang aking inspirasyon. Sa bawat pagsubok na pagod na ako, titingnan ko lang siya na naghihintay sa gilid, may dalang tubig at tuwalya, at lahat ng sakit ay nagiging sulit. Isang araw, habang naghahanda sila para sa isang maliit na handaan sa kaarawan ni Aling Martha, isang ideya ang nabuo sa isip ko. Isang ideyang nakakatakot pero tama. Kinausap ko si Junior. Bunso, tulungan mo si Kuya, ha? Saan, Kuya Irvin? May gagawin lang akong importante mamaya. Kailangan ko ng suporta mo. Literal na suporta. Dumating ang gabi. Ang maliit nilang bakuran ay napuno ng ilaw mula sa mga nakasabit na bumbilya at ng tawanan ng mga kamag-anak at kaibigan. May isang mahabang mesa sa gitna,
puno ng pansit, adobo, at iba pang pagkaing Pinoy. Ang lahat ay simple pero puno ng saya. Ang klase ng sayang hindi kayang bilhin ng pera. Nakaupo ako sa isang silya sa gilid, pinapanood si Brianna habang inaasikaso ang mga bisita. Ang ganda niya. Sa suot niyang simpleng bestida at sa ngiti niyang abot tainga, para siyang isang bituin na bumaba sa lupa para lang sa akin. Ito na. Oras na. Tumingin ako kay Junior. Tumango siya. Inalalayan niya akong tumayo. Iniwan ko ang aking saklay na nakasandal sa silya. Sa tulong ng balikat ni Junior bilang suporta, dahan-dahan akong naglakad papunta sa gitna, kung nasaan si Brianna. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang prosthetic leg ko ay parang bumibigat. Ang aking tunay na paa ay nanginginig sa bigat. Pero hindi ako huminto. Ang mga mata ko ay nakatuon lang kay Brianna. Huminto ang tawanan. Lahat ng mata ay napunta sa amin. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Brianna. Akala niya siguro ay natumba ako. Irvin, anong ginagawa mo? Umupo ka na, sabi niya, lalapit sana para tulungan ako. Umiling ako. Kaya ko. Nang nasa harapan na niya ako, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa paligid, kay Aling Martha, kay M. Almazan na kadarating lang, kay Junior, at sa lahat ng taong naging parte ng aming kwento. Pagkatapos, tumingin ako sa mga mata ni Brianna. Ang mga matang minsan kong sinaktan pero ngayon ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit at hirap, ibinaluktot ko ang aking tuhod. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Isang kolektibong igaspi ang narinig ko mula sa mga tao. Si Brianna, napatakip sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, hindi ang lumang singsing na silver, kundi isang bago, simple pero eleganteng singsing na may isang maliit na diamante, isang diamanteng kumikinang na parang araw. Brianna, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig, hindi dahil sa hirap kundi dahil sa emosyon. Alam kong hindi ako perpekto. Alam kong marami akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali. Sinaktan kita noon at halos sirain ko ang lahat para sa ating dalawa ngayon. Huminga ako ng malalim. Pero tinuruan mo akong bumangon. Tinuruan mo akong maglakad muli, hindi lang gamit ang mga paa ko, kundi gamit ang puso ko. Tinuruan mo akong umasa at magmahal ulit. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Hindi ko maipapangako na hindi na ako magkakamali. Pero maipapangako ko sa iyo na sa bawat araw ng buhay ko, pipiliin kita. Sa bawat paggising, ikaw ang una kong iisipin. Sa bawat pagsubok, ikaw ang magiging lakas ko. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko'y umaapaw. Gusto kitang mahalin kahit hindi buo ang katawan ko. Basta buo ang puso ko para sa iyo. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang pag-iyak, ang pinakamagandang ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi mo kailangang lumakad basta ako ang kasama mo habang buhay, sabi niya, ang boses niya ay basag. Lumuhod din siya sa harapan ko, hindi na alintana ang mga taong nakatingin. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat. Ang pagpapatawad. Ang pagtanggap. Ang pagmamahal. Bulong niya sa aking tainga. Irvin. Yes. Isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Perpekto. Ang paligid namin ay napuno ng palakpakan at hiyawan. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata si Dad, nagpupunas ng luha, habang tinatapik siya sa balikat ni Aling Martha. Nakita ko si Janela, na hindi ko na malayang nandoon pala sa di kalayuan, tahimik na tumalikod at naglakad palayo, isang anino na tuluyan ng nilamon ng gabi. Humiwalay si Brianna sa pagkakayakap at tinitigan ako. Hinawakan niya ang aking mukha. Ako na ang yayakap sa lahat ng kulang sayo, sabi niya. Ngumiti ako. At ikaw naman, ikaw ang lahat ng buo sa akin. Niyakap niya akong muli, ang ulo niya ay nakasandal sa aking dibdib. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng tibok ng sa akin. Simula pa lang to, bulong niya. Niyakap ko siya pabalik. Sagot ko. Ang simula ng ating habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Brianna at Irvin.
Sa lahat ng nagbasa at sumubaybay sa kanilang paglalakbay, mula sa aksidente sa kalsada hanggang sa pangako sa harap ng isa't isa, maraming salamat. Ang bawat kabanata ay isinulat ng may pag-asa na sana'y maramdaman ninyo ang bawat kaba, bawat kirot, bawat kilig, at bawat pagtibok ng puso na naramdaman din nila. Hindi madaling isulat ang isang kwento ng pagbangon, lalo na kung ang sugat ay hindi lang nakikita sa labas, kundi nakatago sa kaibuturan ng puso. Ang istorya ni Brianna at Irvin ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito'y magulo, masakit at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay isang makapangyarihang puwersa na kayang maghilom, magpatawad at magbigay ng panibagong simula. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka katatag, kundi sa kung paano ka bumabangon matapos madapa at kung sino ang mga taong handang sumalo sa iyo sa iyong pagbagsak. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may baon kayong isang aral, na lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin, kahit ano paman ang ating mga kapintasan o pagkukulang. At sana, maging paalala ito na hindi pa huli ang lahat para magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Kung may isang bahagi ng kwento na tumatak sa inyo, o kung may mensahe kayong gustong ipaabot, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.